Sa gabi ng kanyang ika-18 kaarawan may dumating na hindi imbitado. At mula noon, hindi na siya muling natahimik. Ganon nagsimula ang mga bulong sa bayan ng San Rafael, maliit, matahimik, pero puno ng lihim. Isa sa mga lihim na yon ay si Eliza. Isang dalagang mayaman, tagapagmana ng malaking lupaing minana pa mula sa lolo't lola niya. Maganda, matalino, mabait. Pero kakaiba sa lahat, bihira siyang makitang lumalabas. Parang may kinatatakutan. Pero ang kwento nating ito hindi talaga kay Eliza. Ito'y tungkol sa taong nakatago sa likod ng kanyang mga anino. Isang taong hindi niya kauri, hindi niya kapantay, pero handang ibuwis ang sarili para sa kanya. Si Gaspar. Isa siyang hamak na taga-bundok. Batang lansangan noon, ulila, at minura ng tadhana. Lumaki siyang walang sinuman kundi ang sarili niyang lakas. Ngunit kahit sa kahirapan, may kakaibang ningning ang puso niya, matapang, masikap, at may taglay na hiwagang ni siya mismo, hindi lubos na nauunawaan. Pinulot siya ng yaya ni Eliza sa labas ng simbahan, basang-basa, nanginginig sa lamig, habang ang iba'y lumalampas lang sa kanya. Doon nagsimula ang kanyang kwento, hindi bilang kapamilya, kundi bilang tagasilbi. Tagabantay. Alalay ng dalagang hindi niya kailanman maabot pero palihim niyang pinangangalagaan. Habang lumalaki si Eliza, unti-unti ring nagbabago ang paligid. May mga hayop na nawawala sa gabi. May mga usap-usapan sa mga magsasaka, tila raw may gumagalaw sa mga anihan tuwing hating gabi. May mga boses na umaalingaw sa gubat kapag madilim na. At sa bawat misteryo nandoon si Gaspar, tahimik lang, pero palaging gising. Hindi ba natatakot kang mag-isa sa kakahuyan? Minsang tanong ni Mio, kaibigan niyang palabiro, habang sabay silang naglalakad pauwi mula sa baryo. Sanay na, sagot ni Gaspar, pero hindi niya binanggit ang totoo, na tuwing hating gabi, may tumatawag sa kanya mula sa kabubatan. Boses na hindi tao. At minsan, amoy ng dugo sa hangin. Ngunit hindi niya ito ikinuwento kahit kanino. Lalo na kay Eliza. Hanggang isang gabi, habang ginugunita ang kaarawan ng yumaong ama ni Eliza, may nangyaring hindi maipaliwanag. Sa gitna ng handaan, habang abala ang lahat, may pumasok sa bahay, isang lalaki, hindi taga roon. Malamig ang titig, maputla ang balat, at tila alam niya kung nasaan si Eliza. Nagpakilala lang siya bilang Mang Lucio, isang matandang kakilala raw ng lolo ni Eliza. Pero may kakaiba sa kanya. Walang nakapansin maliban kay Gaspar. Habang pinagmamasdan niya si Mang Lucio, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa batok. Nanlalamig ang kanyang balat, at parang may tumitibok na kakaiba sa loob ng kanyang dibdib, hindi ng puso, kundi ng ibang bagay. Para bang may hayop sa loob niya na gustong kumawala. Nang gabing iyon, nakita niya si Mang Lucio na palihim na tumingin kay Eliza na parang biktimang matagal nang inaantay. Hindi na siya nakatiis. Sinundan niya si Mang Lucio palabas. Pinilit niyang iwasan ang kaba, pero habang papalapit siya, mas lalong bumibigat ang hangin. Nang abutin niya ang lalaki, huminto ito. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Mang Lucio ng salitang hindi niya naintindihan. Batid ko kung ano ka, wika ng matanda. At darating ang panahon pipili ka, tao o hayop. Hindi na siya nakasagot. Mabilis na umalis ang matanda, at nang lingunin niya ito, wala na. Kinabukasan, tila normal lang ang lahat. Pero si Gaspar, hindi na. Nagsimula na siyang makakita ng mga aninong gumagalaw sa paligid ng mansyon. Mga mata sa dilim. Isang gabi, nakita niya si Eliza sa labas ng kwarto nito, nakapikit, pero naglalakad.
parang hinihila ng kung anong puwersa. Sinundan niya ito at nakita niyang papalapit si Eliza sa lumang balon sa likod ng lupaing pag-aari nila. Tumakbo si Gaspar. Inagaw si Eliza mula sa bingit ng balon. Nang magising ito, umiiyak, nanginginig. May tumatawag sa akin, bulong nito. Boses ng lolo ko. Pero hindi siya yon. Hindi siya yon, Gaspar, doon niya naintindihan. Hindi si Eliza ang tunay na target. Si Eliza ang pain. At siya ang tunay na hinahanap. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, at nagkukumpuni siya ng mga sirang bubong sa kusina, may dumating na nilalang. Hindi ito tao. Mahaba ang mga kuko, nangingitim ang balat, at may mga matang kumikislap sa dilim. Pero hindi siya umatras. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, alam na niya kung sino siya. Hindi lang siya basta tagasilbi. Isa siyang gwardyang nilikha para protektahan si Eliza. Hindi ng tao kundi ng lahing matagal nang nawala sa mga alamat, mga aswang na tumalikod sa dilim para protektahan ang ilang may natitirang dugong pinapahalagahan. At si Eliza ang huling tagapagmana ng dugong iyon. Ngunit sa bawat gabi ng paglalaban, unti-unting lumalabo ang hangganan. Hangganan ng tao at hayop. Ng kabutihan at kasamaan. At ang tanong, hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang pagkatao? Gaspar, bulong ni Eliza, isang gabi habang pareho silang naupo sa ilalim ng buwan. Bakit mo ako laging binabantayan? Hindi siya sumagot. Sapagkat ang totoo mahal niya ito. Pero ang mas masakit, hindi siya kailanman maaaring mahalin pabalik. Dahil ang bawat halik niya ay lason. At ang kanyang yakap ay simula ng wakas. At sa dulo ng linggong iyon nawala si Mang Lucio. Pero may iniwang sulat sa kama ni Eliza. Isang lumang papel, may sulat kamay na wala sa makabagong panahon. Kung hindi mo siya ibibigay sa amin, kukunin namin kayo pareho. At mula noon, tuwing 12:00 ng gabi may kumakatok sa kanilang pinto. At si Gaspar, palaging handa, kahit pa ang kalaban ay siya ring sarili niyang anyo. Ang tunay na halimaw ay yung marunong magmahal pero hindi pwedeng mahalin. Noong sumunod na araw, tila mas lumalim pa ang mga mata ni Gaspar. Hindi dahil sa puyat o pagod, kundi dahil sa bigat ng mga tanong na unti-unti nang hindi niya kayang itago. Lahat ng kinatatakutan niya noon ay unti-unti nang nabubunyag, ang dugo niyang hindi ganap na tao, at ang lalim ng koneksyon niya kay Eliza na lampas sa pagiging bantay. Sa tuwing titignan niya si Eliza, naroon ang takot. Hindi sa kanya, kundi para sa kanya. Dahil kung totoo ang sinabi ni Mang Lucio, darating ang panahon na kailangan niyang pumili, ang kanyang puso o ang kanyang tungkulin. Pero bago niya tuluyang maintindihan kung ano talaga siya, kinailangan muna niyang balikan ang kanyang pinagmulan. Isang gabi, habang naglilinis siya ng lumang silid sa ilalim ng mansyon, natagpuan niya ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng mga kahoy na sahig. Makinis ang kahon, yari sa itinim na kahoy, at may ukit ng lumang simbolo, isang buwan na nililigiran ng mga mata. Nang buksan niya ito, may mga sulat sa loob, luman at unti-unting nabubura ang tinta. Mga liham na tila sinulat ng isang babae, ina niya. At habang binabasa niya, napatigil siya sa isang linya. Kapag dumating ang panahon, at ang dugo mo'y magising, hanapin mo ang lalaking may mata ng tubig. Siya lamang ang makakapagsabi kung sino ka. Mata ng tubig. Wala siyang alam kung sino yon. Pero hindi nagtagal, ang sagot ay kusang dumating. Habang siya'y nagpapahangin sa ilog kinabukasan, bigla siyang nilapitan ng isang matandang lalaki. Payat, kulubot ang balat, at may matang tila kalmado, ngunit malalim,
parang dagat na hindi mo alam kung hanggang saan ang ilalim. Gaspar, wika ng matanda. Anak ng dalawang mundo. Hindi na siya nagtaka kung paano alam ng matanda ang pangalan niya. May pakiramdam na siyang darating ang sagot, pero hindi niya inakalang ganito kabilis. Hindi ako tao. Pero hindi rin ako kaaway, bulong ng matanda, habang hinawi ang tubig ng ilog gamit ang daliri. Tumigil ang agos. Tumahimik ang paligid. Isa akong albularyong tagapagbantay ng hangganan. At matagal na kitang hinahanap. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng matanda ang isang kabibe, maliit, kulay pilak, at may kumpol ng mga ukit sa gilid. Ibinigay ito kay Gaspar. Ito ang mutya ng tawiran, paliwanag ng matanda. Isang sinaunang anting-anting na gising lang sa kamay ng tagapagligtas. Sa'yo ito nababagay. Nang hawakan ni Gaspar ang mutya, biglang may init na gumapang mula sa palad niya papunta sa kanyang mga ugat. Nakita niya ang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar, isang sagradong gubat, may mga nilalang na hindi tao, may mga boses na umaalingaw-ngaw at sa gitna ng lahat, isang nilalang na may balingkinitang katawan, mapulang mata, at itim na pakpak, isang aswang na ubod ng lakas. Siya ang dahilan kung bakit ginigising ka ng dugo mo, sabi ng matanda. Isang matandang aswang na nais sirain ang balanse. At tanging ang tagapagdala ng mutyang to ang makakalaban sa kanya. Pero hindi naniwala agad si Gaspar. Bakit ako? Ako lang to. Walang pangalan, walang pamilya, ulilang pulubi lang dati. Paano ako magiging tagapagligtas? Ngumiti ang matanda. Dahil minsan, ang pinakamadilim ang pinanggalingan ang may pinakamalinaw na dahilan para lumaban. Hindi pa rin niya matanggap. Mas gusto niyang maging tahimik lang, bantay ni Eliza, hindi bayani. Pero alam niyang hindi na siya basta makakatakas. Simula pa lang ng pagkabata, hinahabol na siya ng bangungot. At ngayon, nagkakatotoo ang lahat ng panaginip niyang hindi niya maintindihan noon. Habang bumabalik siya sa mansyon, napansin niyang nag-iba na ang tingin sa kanya ng mga tauhan doon. Si Doña Ising, ang matandang kasambahay, na dati masungit ngunit tahimik, ngayon tila nagmamatsyag na sa bawat kilos niya. Si Mang Enrico, ang driver, ay bigla na lang umiwas ng tingin tuwing sasalubong siya. Nagsisimula nang maramdaman ni Gaspar ang pag-iwas ng mga tao sa paligid niya. Parang may nararamdaman silang kakaiba sa kanya. O baka naman matagal na nilang alam. Si Eliza lamang ang nanatiling pareho, maamo, mapagkalinga, walang alam sa dilim na papalapit. At iyon ang mas nagpapahirap sa loob ni Gaspar. Isang gabi, habang tahimik na nanonood ng ulan si Eliza mula sa bintana ng kanyang silid, pumasok si Gaspar dala ang mainit na tsa. Hindi ka ba natatakot kapag umuulan? Tanong ng dalaga. Mas gusto ko pag ganito. Wala kang maririnig kundi sarili mo, sagot niya. Gaspar, tahimik na bulong ni Eliza. Alam kong may tinatago ka. Napatigil siya. Ayaw mong sabihin. Pero ramdam ko. Lalo na nung gabing muntik na akong mahulog sa balon, parang hindi ikaw yung sumalo sa akin. Parang ibang nilalang. Hindi siya makasagot. Pero kahit anong mangyari, salamat, dagdag niya. Sa pagprotekta. Tumalikod siya agad at lumakad palabas ng silid. Dahil alam niyang kung tatagal pa siya doon, maaaring hindi na niya mapigilan ang sarili, ang gutom, ang anyong pilit niyang tinatago. Sa gabing iyon, sa dilim ng kakahuyan sa likod ng mansyon, nagsimula na siyang magsanay. Ang albularyo ay muling nagpakita, itinuro kung paano gamitin ang mutya. Paano pakalmahin ang dugo ng halimaw na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Paano labanan ang sarili? Ngunit bawat gabi ng pagsasanay ay tila isang bangungot. Dahil mas lumalakas siya, mas nahihirapan siyang itago kung sino siya. Mas nahuhulog ang loob niya kay Eliza, at mas natatakot siyang baka isang araw, siya rin ang magiging dahilan ng pagkawala nito. At sa pagtatapos ng linggo, habang siya ay nagsasanay sa gilid ng ilog, biglang umangat ang tubig. May aninong bumalot sa paligid. At mula sa gitna ng ilog lumitaw ang isang nilalang na pamilyar ang anyo, hindi tao, hindi hayop. Mapupulang mata. Malawak na pakpak. At isang ngiting puno ng kasinungalingan. Gaspar, anito. Hinahanap kita. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng panganib. At doon niya napagtanto hindi lang siya tagapagtanggol. Siya mismo ang susi sa pagbagsak o pagliligtas ng lahat. Chat said, kinabukasan, habang umiihip ang malamig na hangin mula sa kabundukan, tahimik lang si Gaspar habang nakaupo sa ilalim ng puno sa gilid ng ilog. Doon siya madalas tumambay tuwing hindi niya na kayang kimkimin ang bigat ng mundo. Sa isipan niya, paulit-ulit ang tanong, bakit ako? Bakit siya ang napiling tagapagdala ng mutya? Bakit hindi na lang siya nanatiling tahimik na bantay, tagapagsilbi, isang aninong walang sariling direksyon? Ang sagot, sa kabila ng lahat ng sinabi ng matandang albularyo, ay hindi pa rin malinaw. Ang totoo, mas lalong lumalabo ang lahat. Naalala niya ang kanyang pagkabata. Paano siya iniwan sa gilid ng simbahan? Paano siya tinuring na parang hayop sa mga lansangan? Isang ulilang walang pangalan, walang halaga. At nang tumanda siya, akala niya ay natagpuan na niya ang saysay ng buhay niya sa simpleng pananatili kay Eliza. Pero ngayon, pilit siyang hinihila ng kapalarang hindi niya pinili. Parang muling inagaw sa kanya ang katahimikan na minsan niyang pinanaginipan. Bigla siyang napapitlag nang may marinig siyang kaluskos sa likod. Tumayo siya agad, alerto ang pandama. Walang tao. Pero alam niyang may presensya, isang malamig na enerhiya na kumakapit sa balat, na parang titig mula sa dilim. Nang gabi ring iyon, habang patulog na ang lahat sa mansyon, may kakaibang nangyari. Si Doña Ising, ang matandang kasambahay, ay natagpo ang walang malay sa harap ng pintuan ng silid-aklatan. Nanginginig ito, at paulit-ulit na binabanggit ang isang pangalan, silab-sisilab bumalik na siya. Walang nakakakilala sa pangalang iyon. Pero sa titig ng matanda, may takot na tila mas matindi pa sa kamatayan. Nang tanungin ni Gaspar si Mang Enrico tungkol dito, nanahimik ito sandali, bago nagsalita ng mabigat. Sila bang pangalan ng nilalang na minsan nang sinumpa ng lahi ng mga taga-bantay? Isa siyang dating tao na isinumpa dahil sa pagkakanulo. Ang sabi nila, nilamon siya ng sariling kasakiman, at naging halimaw na walang puso, isang aswang na kaya ng lasunin hindi lang ang laman, kundi pati ang alaala. At sa gabing iyon, habang tahimik na pinagmamasdan ni Gaspar ang langit mula sa bubong ng mansyon, biglang dumilim ang buwan. Hindi dahil sa ulap, kundi parang may tumakip dito, isang aninong gumagapang sa kalangitan. Isang iglap, may narinig siyang sigaw mula sa likuran ng mansyon. Tumalon siya agad pababa, at tumakbo sa pinanggalingan ng tunog. Doon niya nakita si Mio, ang kanyang matalik na kaibigan, duguan at takot na takot. May sumunggab sa akin, Gaspar, hindi ko nakita ang mukha niya, pero hindi siya tao. Parang usok na may katawan at tinawag niya ang pangalan mo. Napatitig si Gaspar sa sugat sa braso ni Mio. Maitim ito, parang nilason. Ngunit hindi na niya maipapaliwanag kung paanong sa sandaling hinawakan niya ito, biglang gumaling ang balat ni Mio. Nagtaka ang kaibigan, pero mas nagtaka si Gaspar.
Hindi niya alam na kaya pala niyang gawin yon. Hindi ka na lang basta tagabantay, muling sambit ng tinig ng albularyo sa kanyang alaala. Isa kang tagapagmana ng lakas na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Pero kasabay ng kapangyarihang yon, muling bumalik ang matagal na niyang tinataboy, ang alaala ng isang gabing pilit niyang kinakalimutan. Ang gabing iyon nang minsang may lumapit sa kanya, isang batang babae, payat at marungis, tulad niya. Nakiusap ito ng tulong, gutom na raw, takot. At sa takot niya na mawala ng tirahan sa simbahan, itinaboy niya ito. Kinaumagahan, natagpuan ang bata sa kanal, patay, ginutay. Simula noon, sinumpa niya ang sarili na kung may kaya siyang iligtas, gagawin niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, nananatili pa rin ang tanong, karapat-dapat ba akong maging tagapagligtas kung minsan na akong tumalikod sa nangangailangan? Sa gitna ng pagkalito, tinawag siya muli ng albularyo. Sa gitna ng gubat, habang sumisiklab ang apoy sa gitna ng mga dahon, muling nagsanay si Gaspar. Hindi lang sa lakas, kundi sa pagtitimpi. Hindi lang sa pag-atake, kundi sa pagprotekta. Nararamdaman mo na ba? Tanong ng matanda habang hawak ang mutya. Sagot ni Gaspar habang kumikislap ang mutya sa kamay niya. Pero kasabay ng lakas, lumalakas din ang uhaw. Yung bahagi sa akin na gusto lang sirain, sumunggab, hindi mo kailangang maging katulad nila, sagot ng albularyo. Ang tunay na tagapagbantay ay yung kahit nasasaktan, hindi sumusuko sa liwanag. Ngunit sa parehong gabi, habang binabaybay pabalik ng mansyon, may nadama si Gaspar. Isang lamig na bumalot sa paligid. At sa gilid ng kakahuyan, nakita niya ito, isang aninong nakatayo, tila nag-aabang. Mahaba ang buhok, nakatalikod. Gaspar, bulong ng tinig. Naalala mo pa ba ako? Napako ang kanyang mga paa. Pamilyar ang tinig pero imposibleng mangyari. Dahan-dahang humarap ang nilalang. At sa dilim ng buwan, namutawi sa mukha ni Gaspar ang takot. Ang batang babae. Ang batang itinaboy niya noon. Hindi siya patay o baka hindi na siya buhay. Isa na siya sa mga nilalang ng dilim. At sa kanyang mga mata, naroon ang galit. Galit ng isang kaluluwang iniwan. Dumating na ang panahon, wika ng nilalang. Ngayon, ikaw naman ang pipili kung sino ang isasakripisyo. Bago siya makalapit, naglaho ito sa hangin. Pero nag-iwan ng marka sa lupa, isang hugis ng mutya at sa gitna, patak ng dugo. Sa mga sandaling iyon, alam ni Gaspar hindi lang ang kasalukuyan niya ang sinusubok. Maging ang nakaraan niya ay bumabalik upang maningil. Simula nang muli niyang makita ang batang babae, ang kaluluwang minsan niyang pinabayaan, hindi na naging tahimik ang gabi para kay Gaspar. Sa bawat pagdapo ng dilim, nararamdaman niyang may mga matang nakatitig mula sa kakahuyan. Sa bawat pag-ihip ng hangin, may kasamang bulong na hindi galing sa tao. Parang binubuksan ng gabi ang daan ng mga nilalang na matagal nang nakakulong sa anino. Lalong bumigat ang hangin sa paligid ng mansyon. Sa araw, tila normal ang lahat, si Eliza abala sa mga papeles, ang mga kasambahay naglilinis, si Mang Enrico tahimik na nagbabantay. Pero sa gabi kakaibang lamig ang bumabalot sa bahay. Nawawala ang mga hayop sa likod bahay. May mga ibong patay na natatagpuan sa may puno ng akasya. At isang gabi, nadiskubre ni Gaspar ang isang korderong walang ulo, nakabitin sa likod ng silid-aklatan. Hindi na ito simpleng pananakot. May parating. At hindi ito basta-bastang aswang. Kasama si Mio, nagsimulang maghanda si Gaspar. Araw-araw silang bumabalik sa gubat para mag-ensayo kasama ang albularyo.
Tinuruan silang bumasa ng mga senyales sa paligid, paggalaw ng mga anino, paglamig ng hangin, pag-iba ng kulay ng apoy. Inilabas din ng matanda ang sinaunang sibat ng liwanag, isang sandatang gawa sa puting kahoy at bakal mula sa bituin, na tanging gising lamang sa kamay ng taong may malinis na hangarin. Hawak mo ito, sabi ng albularyo kay Gaspar, hindi para pumatay kundi para pigilan ang kadiliman sa loob mo. Madalas, nahuhuli ni Mio si Gaspar na nakatulala. Tahimik. Malalim ang iniisip. Alam niyang may bumabagabag sa kaibigan niya, pero hindi niya alam kung paano ito ayusin. Gaspar, wika ni Mio isang gabi habang nakaupo sila sa bato sa tabi ng ilog. Totoo bang natatakot ka rin? Tumango si Gaspar, mabigat ang loob. Hindi lang sa kanila, sagot niya. Kundi sa sarili ko. Bakit? Dahil sa tuwing lumalaban ako, parang may bahagi sa akin na gustong tumuloy. Hindi lang depensahan si Eliza, kundi puksain lahat. Parang gusto kong mawala ang lahat ng ingay. Lahat ng sakit. Tahimik lang si Mio. Hindi siya sanay sa ganitong lalim ng usapan, pero alam niyang hindi ito oras ng biro. Ramdam niyang si Gaspar, sa kabila ng lakas at tapang, ay sugatan pa rin. At habang palapit ng palapit ang panganib, mas lumalalim ang mga sugat na iyon. Samantala, si Eliza ay nagsisimula ng makaramdam ng mga kakaiba. Minsan, nagigising siyang may mga sugat sa braso, tila kagat, pero wala namang lamok sa kwarto. Isang beses, nahuli siya ng salamin na nakatayo siya sa tabi ng kama, gising ang mata pero parang wala sa sarili. At nang tanungin niya ang mga kasambahay kung nararamdaman din nila ito, tahimik lang silang nagkakatinginan. Hanggang sa isang hating gabi, nagising si Eliza na may humahawak sa paa niya. Nang ilawan niya ito, wala siyang nakita. Pero may naiwan sa bedsheet, isang patak ng itim na likido, amoy bulok at dugo. Tumakbo siya papunta sa silid ni Gaspar, nanginginig. Hindi na siya nagtanong kung bakit gising si Gaspar, nakaupo sa sulok, hawak ang mutya, nalalamig ang balat. Gaspar, may pumapasok sa kwarto ko gabi-gabi. Hindi ko na alam kung nananaginip lang ako o may totoo nang nangyayari. Lumapit si Gaspar at hinawakan ang kamay ni Eliza. Ngayon lang niya muling ginawa ito. Ngayon lang niya muling hinayaang lumapit. Pero sa bawat haplos, may pangambang baka yun na ang huli. Hindi ka nananaginip, bulong niya. Sinusubukan ka nilang sirain unti-unti. Muling bumalik ang albularyo kinabukasan. Sa ilalim ng punong balete sa gitna ng gubat, ipinakita niya ang huling piraso ng kaalaman, isang lumang pahina mula sa aklat ng mga tagabantay. Nang humina ang huling tagapagdala ng mutya, dumaan siya sa pagsubok, ang pagharap sa sarili niyang anino. Lahat tayo may dilim, Gaspar. Pero ang tanong, hahayaan ka bang lamunin ito? Nag-ensayo sila buong maghapon. Si Gaspar ay lalo pang lumalakas, pero sa bawat tagumpay, mas lumalapit ang anino sa kanyang isipan. At nang bumalik sila sa mansyon, sinalubong sila ng isang tanawin na nagpapatunay ng nalalapit na digmaan. Ang buong harapan ng bahay ay nabalot ng mga bangkay ng uwak, mahigit 40. Lahat may sugat sa leg. At sa pader, may nakasulat gamit ang dugo, isang gabi na lang. Hindi na nila kailangang hulaan kung kailan mangyayari ang pagsalakay. Hindi na nila kailangang hulaan kung sino ang pinaghahandaan. Ang gabi ay dumarating na at kasabay nito ang pagbagsak ng katahimikan. Sa gabi bago ang hula ng panganib, tahimik si Gaspar sa silid niya. Hawak niya ang mutya at katabi ang sibat ng liwanag. Nakatingin siya sa buwan. Sari-saring alaala ang bumabalik, ang batang itinaboy niya. Ang pag-ibig na hindi niya maaaring angkinin,
Ang gabing inilihim ng kanyang ina sa liham. Hindi ako bayani. Isa lang akong sugatang nilalang na pinilit lumaban dahil wala na akong ibang hawakan. Pero sa huling iglap ng pagdududa, muling naalala niya ang mga mata ni Eliza, hindi mata ng takot, kundi ng tiwala. At iyon ang pinakamalakas na sandata. Sa labas ng bintana, may mga mata na rin ang nanonood. Aninong gumagapang sa kisame. Hangin na may halakhak. Ulan na tila may dugo. Hindi pa dumadating ang laban, pero nararamdaman na nila ang mga bitak sa hangin. At sa susunod na pagdapo ng gabi, wala nang ligtas. Tahimik ang buong paligid habang papalapit ang gabi ng hula. Parang ang lahat ng nilalang, pati hangin, ay humihinga ng mababaw. Sa mansyon, bawat pintuan ay nakasara, bawat kandila ay nakasindi. Ang mga kasambahay ay pinauwi muna ni Eliza sa takot na madamay sila sa kung anumang sakunang papalapit. Naiwan na lamang sina Gaspar, Eliza, Mio at si Mang Enrico na tila mas tahimik kaysa dati. Sa huling sandali bago magtakip silim, nagpasya si Gaspar na muling puntahan ang albularyo sa gubat para humingi ng huling tagubilin. Ngunit pagdating niya sa punong balete kung saan sila laging nagkikita, wala roon ang matanda. Sa halip, isang bagay ang nakita niya, ang damit ng albularyo, duguan, nakasabit sa sanga ng punong kahoy. At sa tabi nito, nakaukit sa lupa, huli na ang lahat. Nanlalamig ang kamay ni Gaspar. Hindi niya alam kung patay na ang albularyo o nabihag. Ngunit isa lang ang malinaw, wala na siyang matatakbuhan. Wala na ang gabay. Sila na lang. At ngayon, mas kailangang maging matatag siya, kahit pa sa loob-loob niya, basag na siya sa kaba. Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niya si Mio sa kusina, hawak ang isang itim na kahon. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Gaspar, agad na nilapitan ang kahon. Malamig ito at may ukit ng parehong simbolo na nakita niya noon, buwan na may mga mata. Kanina ko lang nakita sa kwarto ni Mang Enrico, sagot ni Mio, halatang naguguluhan. Akala ko aklat, pero nang buksan ko, hindi na niya tinapos ang salita. Binuksan ni Gaspar ang kahon, at ang nakita niya sa loob ay isang mapang lumang-luma. May bakas ng dugo sa gilid. Sa gitna ng mapa, isang lugar na hindi nila kilala, tinawag na lupang baligtad. At sa likod ng mapa, may sulat kamay, dito siya isinilang. Dito siya dapat magtapos. Napatingin si Gaspar kay Mio. Kanino galing to? Tahimik si Mio. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gaspar sa mata ng kaibigan niya ang isang uri ng takot at pag-amin. Mio, mahinang tanong niya, ano bang hindi mo sinasabi? Lumuha si Mio, nanginginig. Gaspar patawad. Akala ko matatakasan natin. Pero hindi ko na kayang itago. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa loob ng kanyang damit ang isang kwintas, itim, may pulang bato sa gitna. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Gaspar, hindi na itago ang pag-igting ng boses. Ako ang dahilan kung bakit nakita ka ni Silab. Ako ang nagdala ng kanyang mata sa lupain to, matagal na akong tagasunod ng kanyang mga lihim. Hindi ko alam kung bakit pero pinangakuan niya ako noon, Gaspar. Kapalit ng kaligtasan. Kapalit ng buhay. Hindi makapaniwala si Gaspar. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil si Mio ang huling taong inakala niyang tatalikod. Kaibigan niya mula pagkabata. Kaisa niya sa gutom, sa takot, sa sakit. Bakit? Bulong niya, halos hindi na marinig. Dahil gusto ko lang mabuhay, Gaspar. Akala ko pag sumunod ako, titigilan ka niya. Akala ko pag ibinigay ko sa kanya ang kaalaman kung nasaan ka, mapapalayo ka. Pero mali ako.
mas naging matindi siya. Mas naging malapit. Tumalikod si Gaspar, pilit pinipigilan ang sarili. Ang dami na niyang iniwan, pero ito ang unang beses na may naiwan sa kanya at bigla siyang pinagtaksilan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may naramdaman silang pagyanig sa lupa. Kasabay ng hangin, may boses na dumaan, hindi malakas, pero tumagos sa laman. Wala nang ligtas. Ang huling gabing tahimik ay tapos na. Tumakbo si Gaspar papunta sa kwarto ni Eliza. Bukas ang bintana. Walang tao sa loob. Sa kama, may isang puting bulaklak, tuyong sampagita, at sa tabi nito, ang kanyang sibat. Eliza, sigaw ni Gaspar. Halos mabasag ang kanyang dibdib sa kaba. Biglang may liwanag sa kanyang mutya, pulang-pulang liwanag, hindi gaya ng dati. At kasabay nito, may naaninag siyang imahe sa salamin, si Eliza, nakatayo sa gitna ng isang lugar na hindi niya kilala, paligid ay dilim, at sa likod niya isang aninong pamilyar. Si Silab. Ngunit ang mas nakakapanginig, nakapikit si Eliza, parang wala sa sarili. At sa kanyang leg, may parehong kwintas na suot ni Mio. Hindi bulong ni Gaspar. Muling lumitaw ang matandang boses sa kanyang alaala. Ang kalaban ay hindi laging halimaw. Minsan, siya'y mukhang kakampi. O minamahal. At doon niya naintindihan ang bahagi ng lihim. Hindi lang basta si Eliza ang kanyang pinoprotektahan. Si Eliza ang susi. Hindi lang ng kapangyarihan ng mutya, kundi ng pagbukas ng lupang baligtad, ang daanang pilit na isinasara ng mga tagabantay sa loob ng 1,000 taon. At kung tuluyang masakop ni Silab ang puso ni Eliza, hindi lang ang mundo ang mapapahamak. Maging si Gaspar mawawala rin. Ngayon, kailangang pumili siya. Iiwan si Mio, na bagamat nagtaksil, ay nagsisisi, o dalhin ito para tulungan sa huling laban. Susugod siya sa hindi kilalang lugar, dala ang pusong sugatan, o maghintay ng huli niyang pagkatalo. Ngunit sa huling sandali, dumaan sa isipan niya ang mga salitang sinulat ng kanyang ina sa lumang liham. Kapag ang liwanag ay nasasakupan ng dilim, hindi ito pinapatay kundi pinapaalalahanang muling sumiklab. At sa oras na yon, nagsimulang lumakas ang hangin sa labas. Bumuka ang lupa. At sa kailaliman nito may pinto. May daan. Papunta sa lupang baligtad. At sa likod ng pintong iyon naroon si Eliza. Sa isang hakbang, simula na ng lahat. Chat said, nanginginig ang lupa sa bawat hakbang ni Gaspar habang bumababa siya sa kailaliman. Sa ilalim ng mansyon, sa likod ng lihim na pintong bumukas mula sa mismong bitak ng lupa, naroon ang daan patungo sa lupang baligtad. Isang lugar na hindi para sa tao. Isang lugar kung saan ang liwanag ay pinipilit mapatay, at ang dilim ay may sariling isip. Ang hangin ay mabigat. Amoy abo. Amoy sunog na alaala. Sa paligid, gumagalaw ang mga anino sa pader na parang may sariling buhay. Tila pinagmamasdan siya, sinusukat, inaantay ang kanyang pagkadapa. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang mutya, ngayon ay kumikislap ng malamlam na bughaw. Sa kanyang likod, sumunod si Mio. Tahimik. Sugatan hindi lang sa katawan, kundi sa konsensya. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi tumubos kahit pa sa huling sandali. Habang lumalalim sila sa loob ng kuweba, biglang nagbago ang paligid. Ang mga bato ay nagmistulang salamin, at sa bawat refleksyon, nakita ni Gaspar ang sarili, bilang bata, bilang ulila, bilang halimaw. Isa-isang ipinapakita sa kanya ang lahat ng ayaw niyang maalala. Isa ka lang sirang nilalang, bulong ng isa sa mga anino. Hindi ka para sa ilaw.
Ngunit pinikit ni Gaspar ang kanyang mga mata. Pilit tinatakpan ang kanyang tenga. Hindi ito ang katapusan. Hindi pa. Sa dulo ng lagusan, bumungad sa kanila ang isang malawak na espasyo. Isang silid ng bato, may mga ugat ng itim na kahoy na parang ugat ng puso, dumadaloy ang itim na dugo sa mga ito. At sa gitna si Eliza. Nakatayo siya, nakapikit, parang natutulog sa sarili niyang multo. Sa kanyang leeg, kumikislap ang kwintas, hindi na pula, kundi itim na parang pusikit ng gabi. Sa likod niya, naroon na si Silab. Matangkad. Manipis ang katawan, pero tagos sa laman ang presensya. May mahahabang kuko, at mga matang parang hukay. Nang magsalita ito, hindi boses ang lumabas, kundi tunog ng libo-libong bubuyog sa loob ng bungo. Sa wakas, anito, nagbalik ang anak ng traidor. Ang anak ng pusong marupok. Humakbang si Gaspar. Bitawan mo siya. Bakit ko siya bibitawan kung siya mismo ang pumili? Hindi mo ba alam, Gaspar? Mahal ka niya. At ang pagmamahal na hindi masuklian ay pinakamabisang landas papunta sa kadiliman. Napapikit si Gaspar. Tinablan siya. Totoo ba? Totoo bang naramdaman ni Eliza ang damdaming matagal na niyang pilit itinatanggi? Ngunit wala ng oras para magtanong. Muling lumapit si Silab, at sa isang iglap, humampas ng itim na enerhiya sa kanilang dalawa. Naitulak si Mio sa pader, at si Gaspar, nahulog sa lupa. Ramdam niya ang init ng dugo sa kanyang noo, ngunit mas matindi ang init ng galit sa dibdib niya. Tumayo siya, at sa wakas, ginamit ang sibat ng liwanag. Tumama ito sa katawan ni Silab, nagningas ng bughaw ang paligid, ngunit hindi sapat. Napaatras lang ito. Napangiti pa. Ang ilaw mo, anito, mahina. Sapagkat ang puso mo hati. Biglang bumaling si Silab kay Eliza. Itinaas niya ang kamay nito, at mula sa kanyang palad, lumitaw ang patalim na itim, parang likha ng galit. At sa isang iglap, itinutok iyon sa dibdib ni Gaspar. Kung mahal ka niya, siya na mismo ang papatay sa'yo. Napahawak si Gaspar sa kanyang dibdib. Hindi sa takot, kundi sa sakit ng posibilidad. Eliza, totoo ba ito? Lumapit si Eliza, matay malamig, parang wala na siyang alaala. Ngunit bago siya makalapit, isang sigaw ang gumising sa katahimikan. Eliza, sigaw ni Mio, sugatan, nanginginig. Ito ang totoo. Mahal ka namin, hindi dahil kailangan ka namin, kundi dahil ikaw ang nagpapaalala kung bakit kami dapat manatiling tao. Tumigil si Eliza. Ang patalim sa kanyang kamay ay unti-unting nanginig. Si Gaspar, kahit sugatan, ay lumapit. Eliza, bulong niya. Patawad kung hindi ko nasabi. Patawad kung pinilit kong itago. Pero totoo, mahal kita. At kahit alam kong hindi ako karapat-dapat, pipiliin kong masaktan, kesa hayaan kang mawala sa dilim. Bumigat ang hangin. Umalinggaw ang sigaw ni Silab. Walang lugar ang pag-ibig sa mundong to. Ngunit kasabay ng kanyang sigaw, lumiwanag ang mutya sa kamay ni Gaspar. Sa unang pagkakataon, naging puting liwanag ito, malinis, puro. Umabot ito kay Eliza, at nang masagi ang kanyang kamay, bigla siyang napapitlad. Isang iyak ang lumabas sa kanyang bibig, malalim, galing sa puso. At sa iglap na yon, bumagsak ang patalim sa lupa. Gaspar, bulong niya, muling nagbalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Naggitngit si Silab. Sumugod siya, handang pumatay. Ngunit bago pa man siya makalapit, lumapit si Mio, at iniharang ang sarili. Isang mabilis na saksak ang bumaon sa kanyang tagiliran. Mio, sigaw ni Gaspar.
Ngunit bago bumagsak ang katawan ng kaibigan niya, ngumiti si Mio. Para sa inyo to, hinawakan niya ang kwinta sa lig ni Eliza, at sa huling hininga, binunot ito. Sumabog ang liwanag. Sa isang iglap, natupok si Silab ng sariling anino. Sumigaw ito ng huling sigaw, hindi ng sakit, kundi ng pagkatalo. At sa gitna ng liwanag, naglaho ang lahat ng dilim. Tumigil ang pagyanig. Tumahimik ang lupa. Pero naiwan ang bigat sa dibdib ni Gaspar. Lumuhod siya sa tabi ni Mio, hawak ang kanyang kamay. Walang sinisi, walang galit. Puno lang ng pasasalamat. Eliza, bulong niya, habang yumayakap sa kanya ang dalaga. Tapos na ba? Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tunog ng mutya. Tipak-tipak. Parang basad. Parang may nalalabing piraso. Sa ilalim ng lupa, may bahaging hindi pa rin natutupok. Isang mata na kamasid. At sa kaibuturan ng lupang baligtad, may boses na muling bumulong, ang liwanag ay panandalian. Pero ang dilim marunong maghintay. Chat said, lumipas ang gabi ng digmaan, pero sa puso ni Gaspar, parang hindi pa natatapos ang labang nagsimula sa kanyang pagkabata. Ang katawan ng kanyang kaibigang si Mio ay nakahimlay sa ilalim ng punong balete, kung saan una silang tinuruan ng matandang albularyo. Walang musika sa paglilibing, walang dasal, tanging katahimikan lang ng hangin at patak ng ulan sa lupa ang naging saksi sa huling pamamaalam. Tahimik lang si Eliza habang hawak ang mutyang putol na, ang liwanag nito ngayoy parang pilit binubuhay ng init ng palad. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pagkabunyag ng lihim, ang pagkakatuklas sa kadilimang nagkukubli sa mundo, siya pa rin ang nanatiling sentro ng lahat. Pero ngayong wala na si Mio, at tuluyan nang nagbago si Gaspar, hindi na rin sila ang parehong mga taong nagsimulang maglakad sa landas na yon. Gaspar, bulong ni Eliza habang nakaupo sila sa gilid ng ilog, paano ka na ngayon? Napatingin si Gaspar sa mahinang agos ng tubig. Sa ilog din ito niya unang nakita ang matandang may mata ng tubig. Dito niya unang nalaman ang bahagi ng katotohanan. Pero kahit pa nalagpasan na niya ang pinakamadilim na gabi, ang tanong ng paano ay nananatili. Hindi ko alam, sagot niya. Pero alam ko kung anong hindi ko na kayang gawin, ang lumayo sa sarili ko. Nagpatuloy ang kanilang katahimikan. Hanggang sa marinig nila ang mga yabag ng isang batang lalaki na papalapit. Payat, may suot na butas-butas na tsinelas, at may hawak na kahoy sa likod. Nang makita sila, ngumiti ito. Kayo po ba si Gaspar? Tanong ng bata. Tumango siya. Inutusan po ako ng isang matanda. Sabi niya, ibigay ko raw to sa inyo kapag tapos na ang dilim. Inabot ng bata ang isang sulat. Punit-punit at may bakas ng dugo, pero malinaw pa rin ang mga letra. Sulat ito ng albularyong inakala nilang patay na. Gaspar, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nakapili ka na. Hindi lahat ng ilaw ay sinisigaw, minsan, kailangan lang ng tahimik na pagharap. Ang huling anino ay hindi na sa labas. Nasa loob na. Hindi mo na kailangang puksain. Kailangan mo na lang tanggapin. Ang tunay na tagapagbantay ay hindi yung marunong lumaban kundi yung marunong tumigil at maging tao ulit. Napaluha si Gaspar. Sa wakas, nauunawaan na niya ang kahulugan ng lahat. Hindi siya iniluwal ng mundo para maging halimaw o tagapagligtas. Iniluwal siya para pumili, para magmahal, at para matutong tanggapin ang sarili, kasama ang kanyang anino. Ilang linggo ang lumipas. Muling binuksan ni Eliza ang mansyon, hindi bilang bahay ng isang mayaman, kundi bilang tahanan para sa mga batang ulila.
Si Gaspar ang bantay, guro, at minsan ay tagaluto. Tahimik na ang gabi sa bayang iyon. Walang na ring nababalitang mga aninong gumagala. Pero alam nilang hindi ito ganap na katapusan. Isang gabi, habang natutulog ang mga bata at naglilinis si Gaspar sa bakuran, may narinig siyang tunog ng kampanilya mula sa malayo. Tahimik, paulit-ulit. Nang sundan niya ito, nakita niyang may isang batang babae na nakatayo sa labas ng gate. Hawak nito ang isang supot ng bayabas, at may mga gasgas sa tuhod. "Kuya," wika ng bata, "pwede po bang makitulog dito?" Ngumiti si Gaspar. "Anong pangalan mo?" "Lira." Lumuhod si Gaspar, inabot ang kamay ng bata. "Lira, dito sa bahay na to, kahit anong anino ang sinusundan mo, hindi mo na kailangang tumakbo." Tumango ang bata, at sa unang pagkakataon, muling bumalik ang liwanag sa mata ng isang kaluluwang muntik ng lamunin ng gabi. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Eliza si Gaspar na nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng mga halamang gamot, napangiti siya. Hindi na niya ito tinanong kung aalis pa ba ito. Dahil alam niyang sa wakas, si Gaspar ay hindi na tagapagtago o tagapagtanggol lang, isa na siyang tahanan para sa iba. Sa ilalim ng puno ng akasya, naroon pa rin ang puntod ninyo. Tuwing gabi, sinisindihan ito ng kandila. At minsan, naririnig nilang parang may nagbibirong boses na tumatawa sa hangin. Siguro'y binabantayan pa rin sila. Bago tuluyang magdilim, tinanong ni Eliza si Gaspar habang pinapahid ang putik sa kamay. "Kapag bumalik ang dilim, lalaban ka pa rin ba?" Nagtagal siya sa sagot. Tumingin siya sa mga batang masayang tumatakbo sa paligid. Tuminala siya sa langit, kung saan unti-unting lumilitaw ang mga bituin. "Hindi ko na kailangang lumaban, Eliza," sagot niya. "Ang kailangan ko na lang ay huwag nang tumakbo." At sa gabing iyon, habang muling tumahimik ang paligid, sa ilalim ng bituin at lupa, nagsimula na ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil wala ng dilim, kundi dahil may mga taong handang yakapin ito, nang hindi nawawala ang liwanag sa kanilang puso. Minsan, ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng liwanag at dilim kundi sa kakayahan nating piliin ang pag-ibig, kahit pawasak ang ating sarili. At kapag natuto tayong mahalin ang sarili nating anino, doon nagsisimula ang pinakamatinding liwanag.